Magandang araw mga kababayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng bansang Nauru, isang napakaliit na isla sa karagatang Pasipiko. Ngunit may napakalaking aral na maibibigay sa buong mundo, lalo na sa mga bansang sagana sa likas na yaman. Ang Nauru ay isa sa pinakamaliit na bansa sa mundo. May lawak na humigit kumulang 21 square kilometers lamang. Ibig sabihin, mas maliit pa ito kaysa sa maraming lungsod sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa gitna ng karagatang Pasipiko, malayo sa malalaking kontinente, at walang likas na ilog o bundok. Dahil dito, limitado ang pinagkukunan ng sariwang tubig at likas na yaman ng bansa. Bago dumating ang mga dayuhan, payak ang pamumuhay ng mga katutubong nauruan. Ang kanilang kabuhayan ay nakasentro sa pangingisda, pangangalap ng niyog, at simpleng pagsasaka. May sariling kultura, wika, at tradisyon ang mga tao. Ang lupa ay itinuturing na sagrado at ang komunidad ay nagtutulungan upang mabuhay. Ngunit nagbago ang lahat nang matuklasan ng mga dayuhan noong huling bahagi ng ika-19 na siglo na ang lupa ng Nauru ay napakayaman sa phosphate. Ang phosphate ay mahalagang sangkap sa paggawa ng pataba na ginagamit sa agrikultura, kaya mataas ang demand nito sa buong mundo. Dahil dito, biglang naging sentro ng interes ang maliit na isla. Noong una, sinakop ng Germany ang Nauru. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, napasailalim ito sa pamamahala ng Australia, New Zealand at United Kingdom. Sa panahong ito, halos wala ng kontrol ang mga lokal na mamamayan sa sariling lupa at yaman. Ang pagmimina ng phosphate ay isinagawa ng malawakan, ngunit ang kita ay napunta karamihan sa mga dayuhang kumpanya at pamahalaan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, unti-unting lumakas ang panawagan ng mga nauruan para sa kalayaan. Noong 1968, tuluyang naging malaya ang Nauru at nagsimulang pamahalaan ng mga mamamayan ang sarili nilang bansa. Isa sa unang ginawa ng gobyerno ay ang kontrolin ang pagmimina ng phosphate upang ang kita ay mapunta na sa bansa. Dito nagsimula ang tinaguriang ginintuang panahon ng Nauru. Dahil sa phosphate mining, napakalaki ng kinikita ng bansa. Sa isang punto, ang Nauru ay kabilang sa pinakamayayamang bansa sa buong mundo kung pagbabatayan ng kita kada tao. Halos lahat ng mamamayan ay may disenteng bahay, libreng edukasyon, libreng serbisyong medikal, at walang binabayarang buwis. Marami ang may sariling sasakyan, kahit maliit lang ang isla. Ang gobyerno ay nagbigay ng allowances at benepisyo sa mga mamamayan. Dahil sa labis na yaman, hindi na gaanong pinahalagahan ang pagtatrabaho at paglikha ng iba pang industriya. Unti-unting umasa ang buong bansa sa iisang pinagkukunan ng kita, ang phosphate. Ang gobyerno ng Nauru ay nag-invest ng pera sa iba't ibang negosyo sa ibang bansa, kabilang ang real estate, hotel, airlines at iba pang proyekto. Ngunit marami sa mga investment na ito ay hindi na pag-aralan ng maayos. May mga maling desisyon, kakulangan sa transparency, at hindi sapat na kaalaman sa pamamahala ng malalaking pondo. Habang patuloy ang pagpasok ng pera, patuloy din ang walang habas na pagmimina. Unti-unting nasira ang kalikasan ng isla. Ang dating luntiang gitnang bahagi ng Nauru ay naging halos parang disyerto, puno ng matutulis na batong apog at hukay. Halos 80% ng lupain ng bansa ay hindi na maaaring taniman o tirhan. Pagsapit ng dekada 1970 at 70, nagsimulang maubos ang phosphate reserves. Kasabay nito, bumagsak ang kita ng bansa. Isa-isang nagsara ang mga negosyo. Ang mga investment sa ibang bansa ay nalugi o nawala. Nalubog sa utang ang gobyerno ng Nauru. Dahil sa biglaang pagbagsak ng ekonomiya, maraming mamamayan ang nawala ng trabaho. Ang dating saganang pamumuhay ay napalitan ng kakulangan. Ang mga serbisyong dati ay libre,
ay hindi na kayang pondohan ng gobyerno. Maraming nauruan ang hindi handa sa pagbabagong ito dahil sa mahabang panahon ng labis na pag-asa sa yaman ng phosphate. Sa kasalukuyan, ang Nauru ay isa sa mga bansang lubhang umaasa sa tulong panlabas. Isa sa pangunahing pinagkukunan ng kita ngayon ay ang pakikipagkasundo sa Australia para sa pagtatayo ng refugee processing centers. Kapalit nito, tumatanggap ang Nauru ng tulong pinansyal, ngunit kontrobersyal ang isyong ito at may epekto rin sa imahe ng bansa. Mayroon ding matinding problema sa kalusugan ng Nauru dahil sa kakulangan ng lokal na agrikultura at sariwang pagkain, umaasa ang bansa sa imported at processed food. Dahil dito, napakataas ng kaso ng obesity, diabetes at sakit sa puso. Isa ang Nauru sa may pinakamataas na obesity rate sa buong mundo. Dagdag pa rito ang epekto ng climate change. Dahil mababa ang isla, nanganganib ito sa pagtaas ng level ng dagat. Ang kakulangan sa sariwang tubig at sirang lupa ay lalong nagpapahirap sa bansa na maging sapat sa sarili. Patuloy pa ring nagsisikap ang Nauru na bumangon. May mga plano para sa environmental rehabilitation, paggamit ng renewable energy, at paghahanap ng bagong industriya tulad ng fishing, services, at digital economy. Bagamat maliit ang bansa, unti-unti nitong sinusubukang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kwento ng Nauru ay isang malinaw na babala sa buong mundo. Ipinapakita nito na ang likas na yaman ay may hangganan. Kapag hindi ito pinamahalaan ng maayos, kahit ang pinakamayamang bansa ay maaring bumagsak. Hindi sapat ang pagkakaroon ng yaman. Mas mahalaga ang tamang pamamahala, pangmatagalang plano, at malasakit sa kalikasan. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, ang aral ng Nauru ay napakahalaga. Ipinapaalala nito na ang kinabukasan ng isang bansa ay nakasalalay hindi lamang sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, kundi sa kung paano natin ito iingatan para sa susunod na henerasyon. Sa huli, ang Nauru ay patunay na ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa tibay ng ekonomiya, kalusugan ng mamamayan, at pangangalaga sa kalikasan. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may napulot kayong aral mula sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng bansang Nauru. Thank you for watching. Please like and subscribe.